Pinatahimik ng Vietnam ang mga protesta kontra China noong linggo sa pamamagitan ng malawakang seguridad. Makikita mo na ang barko ng maritime militia ng China ay gumagalaw upang isara ang bukana. Palatandaan ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Nilusob at sinunog ng mga nagpoprotesta laban sa China ang ilang dayuhang pabrika malapit sa lungsod Ho Chi Minh sa Vietnam noong Martes. Nagpadala lang ng malinaw na mensahe ang Vietnam sa China, umatras na kayo ngayon. Sa nakalipas na ilang taon, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na ito. Ngunit ipinapakita ng mga kamakailang kilos ng Vietnam na hindi na ito maginoo. Mula sa pagbili ng F-16 jets ng United States hanggang sa pag-host sa Pangulo ng France para sa mga pulong ng kooperasyon, pinapalakas ng Vietnam ang kanilang pwesto. Ito ay bahagi ng malawak na hakbang para tumindig laban sa lumakas na agresyon ng China sa rehiyon. Matagal nang ginampanan ng Vietnam ang isang mahirap na relasyon batay sa mga kondisyon ng China. Pero ngayon, sawa na sila. Tatalakayin natin sa video na ito kung paano hinahamon ng mas maliit na kapitbahay ng China ang higanteng bansa at ang implikasyon nito sa Asia, United States at buong mundo. Ngayon, simulan natin sa pinakabagong balita na pinag-uusapan ng lahat. Noong Setyembre 2024 inangat ng Vietnam ang relasyon nito sa Estados Unidos sa isang komprehensibong estratehikong pakikipagpartner. Malaking bagay ito dahil ang ganitong katayuan ay dati lamang ibinibigay sa iilang mga bansa. Pagkatapos ng pag-usbong noong Abril, inulat na nakipagkasundo ang Vietnam sa Estados Unidos para bumili ng 24 F-16 fighter jet. Ito ang pinakamalaking kasunduan sa depensa sa pagitan ng Washington at Hanoi. Ang mga jet mismo ay ang F-16 Viper na siyang pinaka-advanced na bersyon ng Fighting Falcon. Isa itong makinang pandigma na may pinakabagong teknolohiya. Ang desisyon na bumili ng F-16 fighter jets mula sa United States, imbes na mula sa China, ay nagpapakita ng posisyon ng bansa sa relasyon nito sa China. Gaya ng maaari mong isipin, hindi natuwa ang China. Sa loob ng ilang taon, ipinakilala ng China sa mga bansa sa rehiyon ang sarili nitong mga fighter jet bilang makapangyarihan at abot kaya. Isang malinaw na mensahe ang pagtalikod ng Vietnam sa China at paglapit nito sa United States. Pinalalapit din nito ang Vietnam sa United States, pinapalalim ang ugnayang pangdepensa na ayaw ng China na lumakas. Bumababa ang danggal at impluwensya ni Pangulong Xi dahil dito. Isang nakatutuwang katotohanan, matagal nang umaasa ang Vietnam sa Russia, kaalyado ng China, pagdating sa armas. Ang paglipat at pagbili ngayon mula sa Amerika ay isang dagok din sa relasyon ng Russia at Vietnam. Dahil dito, kabado ang Beijing at nagbabala ang mga Chinese media na maaari itong magdulot ng gulo. Gayunpaman, matatag ang Vietnam. Wala silang pakialam. Noong Mayo, nang dumalaw si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa Hanoi, nangyari ang isa pang makasaysayang sandali ng pagsuway. Hindi lang siya nagpunta para sa photo op. Nakipagkita si Macron sa mga pangunahing leader ng Vietnam, kabilang na si T.Ang Elan Sam, ang pinuno ng Partido Komunista. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng isang rule-based order, isang di nakatagong patama sa paglabag ng China sa mga internasyonal na batas sa South China Sea. Nilagdaan ng Pransya at Vietnam ang mga kasunduan para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya, transportasyon at depensa. Ang pagbisita ni Macron ay hindi lang para sa negosyo, kundi pagkilala rin sa lumalaking papel ng Vietnam sa pagtutol sa rehiyonal na dominasyon ng China. Itinaas ng Pransya ang relasyon nito sa Vietnam sa isang komprehensibong estratehikong pakikipagtulungan, nangunguna sa European Union sa paggawa nito. Pagdating sa pagtutol, balikan natin kung bakit sawang-sawa na ang Vietnam sa China mula pa noon. Para maunawaan ang matinding pagtutol ng Vietnam, balikan natin sandali ang kasaysayan nito. Sa loob ng ilang siglo, nagkaroon ng masalimuot na ugnayan ang Vietnam at China. Malaki ang naging impluwensya ng China mula sa sinaunang pagbibigay tributo hanggang sa mga makabagong alitan sa hangganan. Ang South China Sea ang pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa magkakapatong na pag-angkin sa tubig at mga isla. Pinag-aagawan ang Paracel at Spratly Islands dahil sagana ang mga ito sa isda, langis at may estratehikong halaga. Ang Paracel Islands, na tinatawag na Shisha Islands sa China, ay isang pangkat ng mahigit 30 isla sa South China Sea sa pagitan ng baybayin ng Vietnam at Timog China. Kontrolado ng China ang Paracels,
ngunit inaangkin din ito ng Vietnam at Taiwan. Noong 1974, sinakop ng China ang paracels mula sa Vietnam sa isang madugong labanan. Noong 1988, naglaban muli sila para sa Spratlys, kung saan namatay ang 12 ng marinong Vietnamese at nanalo ang China. Ang mga alaalang iyon ay sugat na nananatiling masakit, lalo pat hindi pa nare-resolba. China, umaasta na parang malaking siga. Dinagdagan pa ang insulto sa sugat. Pinapahirapan ng China ang mga mangingisdang Vietnamese sa South China Sea at nagsasawa na ang Vietnam. Isa sa pinakamasamang pangyayari ay noong ika-29 ng Setyembre, 2024, dalawang barkong Chino ang pumalibot sa isang bangkang pangisda ng Vietnam malapit sa Paracel Islands. Mahigit 40 taga-China ang sumampa sa bangka at binugbog ang mga mangingisda gamit ang bakal na pamalo. Sa pag-ataking ito, nagdamo ng bali sa buto ang mga mangingisda at may isang lalaking nawalan ng malay. Kinuha rin nila ang 4 na toneladang isda at gamit pang isda bago pinayagang makabalik sa dalampasigan ang bangka. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa Vietnam dahil ang mga mangingisda ay nasa loob ng katubigan nito. Nagprotesta ang Vietnam, humiling ng kabayaran at pagpapalaya sa mga mangingisda. Gayunpaman, itinanggi ng China ang mga paratang at iginiit na ang mga mangingisda ay lumusob sa kanilang teritoryo. Hindi limitado sa pangharas ng mga mangingisda ang agresyon ng China. Pinalawak ng China ang presensya nito sa South China Sea sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla sa teritoryo ng Vietnam. Sa paglipas ng panahon, ginawang ganap na base militar ng China ang mga bahura. Kabilang dito ang mga paliparan, sistema ng radar at pasilidad ng hukbong dagat. Ang kontrobersyal na proyekto ay naglalayong palakihin ang mga bahurang Fiery Cross, Mischief at Sube. Dati, ang mga ito ay maliliit at walang naninirahan. Ngunit ngayon ay malalaking base militar na. Pinahihintulutan ng mga islang ito ang China na ipakita ang kapangyarihan nito sa South China Sea. Dahil dito, nakokontrol nila ang mga mahalagang daanan ng barko at pangisdaan. Bilang tugon, binilisan ng Vietnam ang sarili nitong mga proyekto sa paggawa ng isla. Mula Nobyembre 2023 nagdagdag ang Vietnam ng 672 ektarya ng lupa sa 10 bahagi ng Spratly Islands na nagdala sa kabuuang 2,360 ektarya ng nabawing lupa. Isa sa pinakamalaking pagpapalawak ng Vietnam ay sa Bark Canada Reef na halos dumoble ang laki sa nakalipas na 6 na buwan. Ang bahura ngayon ay may habang 4,318 metro. Kaya nitong mag-host ng 3,000 metrong paliparan, katulad ng nasa pinakamalalaking base ng China. Ang hakbang na ito ay isang direktang hamon sa dominasyon ng China sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang Vietnam ay hindi natahimik sa mga ganitong insidente. Sa halip na ayusin ang mga alitan ng palihim, nagsimula na silang ilantad sa mundo ang mga kilos ng China. Gusto nilang makita ng lahat ang nangyayari. Kaya mas mahihirapan ang China na kumilos ng walang pumipigil. Habang tumitigas ang aksyon ng China, mas pinagtitibay ng Vietnam ang kanilang boses para ipaalam sa mundo ang tunay na pangyayari. Malinaw ang tema, pagod na ang Vietnam sa pang-api ng China at lumalaban na sila sa abot ng kanilang makakaya. Kung pag-uusapan ang paglaban, isa sa mga paraan ng Vietnam ay tamaan ang China kung saan ito pinakamasakit sa ekonomiya. Maraming taon nang umaasa ang Vietnam sa mga import mula sa China. Mula elektronikong kagamitan hanggang hilaw na materyales, lahat ay dumadaloy sa hangganan. Noong 2024, nag-angkat ang Vietnam ng mga kakalakal mula sa China na nagkakahalaga ng $144 na bilyong na may pagtaas na 31% kumpara sa nakaraang taon. Ito ay katumbas ng 26% ng kabuuang kalakalan ng Vietnam. Kaya't ang China ang naging pinakamalaking tagapagtustos ng mga input sa produksyon. Ang inangkat ng Vietnam ay pangunahing makinarya, elektronika, at hilaw na materyales para sa industriya ng pagmamanupaktura. Kasama ang iniluluwas, umabot sa higit $205 bilyon ang kabuuang kalakalan. Kahit maganda pakinggan, ang ganitong uri ng pagdepende ay nagbibigay ng bentahe sa China. Batid ng mga lider ng Vietnam na nakasasama ang pagiging umaasa, kaya't nag-iiba-iba sila ng pinagkukunan. Pumipirma ng mga trade agreements ang Vietnam sa iba't ibang bansa, gaya ng United States, European Union at Hapon. Noong 2024 umabot sa $132 bilyon
ang bilateral trade sa pagitan ng Vietnam at United States. Malaking pagtaas kumpara sa isang dekada na ang nakalipas. Kabilang ang Vietnam sa 16 free trade agreements na nagbibigay ng access sa mga merkadong hiwalay sa mga kondisyon ng China. Hindi lang pera ang usapan sa mga kasunduang yan, kundi tungkol din sa pagpapalakas ng ekonomiya para makapagsabayan sa China. Matagumpay na itinayo ng Vietnam ang mga hangganan nito at wala nang magagawa ang China ukol dito. Isang matalinong hakbang ng Vietnam ay ang pag-handle sa mga taripa at parusa. Mahigpit na binabantayan ng United States ang mga produktong posibleng gawa ng China, ngunit nilalagyan ng label na gawang Vietnam para makaiwas sa taripa. Nakikiisa ang Vietnam sa pagpapatunay na lehitimo ang kanilang mga inangkat. Noong Mayo, nagtrabaho ng overtime si Prime Minister Pham Minh Chinh ng Vietnam para makuha ang trade deal sa United States para maiwasan ang 46% tariff na banta ni Pangulong Trump. Sa pagsunod sa mga pamantayan ng kanluran at paglilinis ng supply chain, ipinapakita ng Vietnam na kaya nitong sumunod sa pandaigdigang patakaran, kabaliktaran sa ginagawa ng China na madalas baluktutin ito. Hindi lamang ito para makaiwas sa mga parusa, kundi para rin maipakita na kaya ng Vietnam na umunlad ng hindi nakasalalay sa Beijing. Ang paglilipat ng pagmamanupaktura ay isang malaking bagay. Maraming kumpanya ang umaalis sa China dahil sa pagtaas ng gastos, digmaang pangkalakalan, at panganib sa politika. Hulaan mo, handa ang Vietnam na saluhin ang mga dayuhang mamumuhunan. Naging magneto na ang bansa para sa kanila. Noong ika-31 ng Marso, 2025 umabot sa dolyar 10.78 bilyon ang kabuuang naitalang dayuhang pamumuhunan sa bansa. Ito ay nagpapakita ng 34.7% pagtaas kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Ang Vietnam ay naging isa sa nangungunang destinasyon para sa mga pandaigdigang manufacturer. Dahil dito, hindi nauubos ang mga malalaking pangalan na may malaking pamumuhunan sa bansa. Nahihikayat ang mga kumpanya sa Vietnam dahil sa mababang gastos sa paggawa, umuunlad na infrastruktura at lumalagong reputasyon bilang maaasahang sentro ng pagmamanupaktura. Para sa mga negosyong naghahanap ng alternatibo sa China, natutugunan ng Vietnam ang lahat ng tamang pamantayan. Halimbawa na lang si Lego. Ang kumpanyang laruan ng Denmark ay nagpatayo ng pasilidad ng pagmamanupaktura na nagkakahalaga ng dolyar 13 bilyon sa Binduong, Vietnam. At hindi lang ito basta-bastang pabrika, ito ang magiging una nilang carbon neutral na pasilidad sa buong mundo, nagagamit ng renewable energy lamang pagsapit ng taong 2026. Ang pabrika ay lumilikha ng libu-libong trabaho at pinatibay ang posisyon ng Vietnam sa pandaigdigang pagmamanupaktura. Ang pamumuhunang ito ay nagpapakita na ang Vietnam ay hindi lang pansamantala, kundi isang mahalagang pangmatagalang katuwang sa pandaigdigang produksyon. Samantala, mga higanteng kumpanya sa teknolohiya tulad ng Samsung, Intel at LG ay pumasok na rin sa Vietnam. Si Samsung, lalo na, ay ginawa ang bansa bilang isa sa mga pangunahing base ng produksyon nito para sa lahat mula sa mga smartphone hanggang sa mga gamit sa bahay. Naglagak din ng malaking puhunan si Intel sa pasilidad nito para sa chip assembly at testing sa Ho Chi Minh City ng Vietnam. Kasabay nito, nakatuon din ang LG sa paggawa ng mga elektronikong kagamitan at produktong pambahay sa bansa. Malaki ang naging papel ng mga kumpanyang ito sa pagpapataas ng reputasyon ng Vietnam bilang maaasahang sentro ng paggawa ng teknolohiya. Inililipat ng Apple ang malaking bahagi ng kanilang paggawa mula sa China patungong Vietnam bilang bahagi ng kanilang plano. Nitong nakaraang taon, pinaigting ni Apple ang produksyon sa Vietnam. Naging susing sentro ito sa pagbuo ng kanilang mga pangunahing produkto. Kasama rito ang mga iPad, MacBook, Apple Watch, HomePod at AirPods. Sa halip na umasa ng husto sa China, isinasaayos ni Apple ang kanilang operasyon at naging pangunahing opsyon ang Vietnam. Pangunahing dahilan ng paglipat ay ang gastos. Mas mura ang paggawa sa Vietnam kaysa sa China. Ibig sabihin nito, mas malaki ang kita. Bukod pa rito, ang tumitinding tensyon sa politika ay nakaapekto sa mga supply chain sa China, kaya napipilitan ang Apple na maghanap ng alternatibo. Nag-aalok ang Vietnam ng matatag na kapaligiran, may kasanayan, at matibay na suporta ng gobyerno para sa mga dayuhang kumpanya. Siyempre, ginagawa nitong perpektong lugar ang Vietnam para sa pagpapalawak ng Apple. Hindi rin ganap na nadadamay ang Vietnam sa trade war ng United States at China, kaya't perpekto itong opsyon para palitan ang China. Sa pagtatapos ng 2025, inaasahang dominante ang Vietnam sa pandaigdigang produksyon ng mga produkto ng Apple, kabilang ang karamihan sa kanilang AirPods. Hindi lang basta sumusubok ang Apple gamit ang ilang pabrika,
inilipat na nito ang ilang mahahalagang unit ng paggawa sa Vietnam, kaya't naging sentrong bahagi na ang bansa ng kanilang supply network. Nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga lokal na supplier para matiyak ang maayos na daloy ng produksyon at bumuo ng matibay na partnership. Habang ang iPhone ay pangunahing ina-assemble pa rin sa India, mabilis na naging mahalaga ang Vietnam para sa ibang device ng Apple na hindi smartphone. Ang industriya ng pananamit ay isa pang larangan kung saan umuunlad ang Vietnam. Ang Nike, Adidas at H&M ay umaasa sa Vietnam para sa paggawa ng damit at sapatos. Dahil mas mababa ng malaki ang gastos sa paggawa kumpara sa China, naging pangunahing destinasyon ang Vietnam para sa mga brand na gustong makinabang dito. At hindi lang ito tungkol sa teknolohiya at tela. Nakakuha ang Vietnam ng malalaking pamumuhunan sa industriya ng muebles. Ang IKEA at Ashley Furniture ay nagtatayo ng produksyon doon para matugunan ang lumalakas na pandaigdigang pangangailangan. Sumisigla rin ang mga high-tech industry sa Vietnam. Pinalalawak ng mga kumpanya tulad ng Microsoft ang kanilang operasyon sa bansa na nakatuon sa electronics at semiconductors. Naglalarawan ang mga pamumuhunan na ito sa pagsisikap ng Vietnam na lagpasan ang pagiging murang hub ng pagmamanupaktura. Kinikilala ang bansa sa mga industriyang nangangailangan ng mataas na kasanayan at inobasyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ito'y napakaakit-akit sa mga pandaigdigang negosyo sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang Vietnam ay nagiging mas mahalagang pandaigdigang manlalaro sa pagmamanupaktura. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mas mura kesa sa China, kundi pagiging mas matalino, flexible, at handa para sa kinabukasan. Habang mas maraming kumpanya ang namumuhunan sa Vietnam, pinapatunayan nito na may potensyal itong makuha ang korona mula sa China. Sa kabuuan, ang pagbabago sa ekonomiya ng Vietnam ay hindi lamang pabor sa kanilang pananalapi, kundi hamon din sa kontrol ng China sa pandaigdigang supply chain. Ang bawat paglipat ng pabrika sa Vietnam ay pagbawas sa kontrol ng China at tagumpay para sa Hanoi. Ngayon na natalakay na natin ang ekonomiya, lumipat naman tayo sa usaping militar dahil dito talaga napapansin ang Vietnam. Umiinit ang sitwasyon sa South China Sea at hindi nagpapakampante ang Vietnam. Dito rin nagsimulang magningning ang mga kasunduan sa pagbili ng F-17. Ang mga jet na ito, particular na ang F-65 models ay may advanced na active electronically scanned array radars at advanced medium-range air-to-air missiles na kayang tumama sa mga target na lampas 100 milya ang layo. Perpekto ito para sa pagpapatrolya sa South China Sea, kung saan gumagamit ang China ng sariling J-11 at J-20 na mga jet. Ang F-17 ay nagbibigay sa Vietnam ng kakayahang magbantay at itaboy ang mga eroplanong Chino na masyadong lumalapit sa mga pinag-aagawang isla. Ang presyo ng kasunduan, na nasa $5 bilyong, ay nagpapakita na handang gumastos ng malaki ang Vietnam para protektahan ang kanilang teritoryo. Simbolo rin ito ng pagsulong ng relasyon ng United States at Vietnam. Noong 2016, inalis ng United States ang embargo sa armas laban sa Vietnam. Mula noon, naging malapit na sila sa isa't isa gamit ang mga patrol boat, drone at fighter jet. Hindi lang ito tungkol sa mga kagamitan. Tungkol ito sa pagpili ng Vietnam ng panig sa labanan ng kapangyarihan sa rehiyon. Kasabay ng estratehiyang militar ng Vietnam, pinapaigting din nila ang mga kasunduan sa depensa bilang mahalagang bahagi nito. Ang United States ang pangunahing tampok, kasama rin ang France, Japan, India at South Korea. Sa pagbisita ni Macron, nangako ang France na palalalimin ang ugnayan sa depensa mula sa pagsasanay hanggang paglilipat ng teknolohiya. Tumutulong ang Japan sa seguridad sa karagatan, habang inaalok ng India ang pagbebenta ng BrahMos anti-ship missiles sa Vietnam. Hindi lang tungkol sa kagamitan ang mga partnership na ito, kundi tungkol din sa pagpapadala ng mensahe sa China na may malalakas na kaibigan ang Vietnam. Mga kaibigan na handang tumulong at suportahan ang Vietnam kung kailangan. Sa lahat ng mga kaibigang bansa, nangunguna ang United States sa pagbibigay ng suporta militar sa Vietnam, lalo na nitong mga nakaraang taon. Isa sa pinakamalaking paraan ng pagtulong nito ay ang pagbibigay ng mga nirekondisyong Coast Guard cutter sa Vietnam. Ang mga barkong ito ay pinahuhusay ang kakayahan ng Vietnam na magpatrolya sa kanilang karagatan, na mahalaga lalo na tumataas ang tensyon sa South China Sea. Patuloy na tinututulan ng Vietnam ang mga pag-angkin sa teritoryo ng China, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng mas malakas na hukbong dagat. Kasama ng mga Coast Guard cutter, nagbigay rin ang United States ng mga Metal Shark patrol boat. Ang maliliit at mabibilis na bangkang ito ay tumutulong sa Vietnam na bantayan ang baybayin at magsagawa ng operasyon sa mga lugar na di maabot ng malalaking barko. Bukod dito, binigyan ang Vietnam ng T-6 trainer aircraft
para sanayin ang mga piloto at palakasin ang kakayahang panghimpapawid ng bansa. Pinapalakas ng ganitong kagamitan ang depensa ng Vietnam. Inihahanda sila sa mga hamon sa hinaharap. Bukod sa mga kagamitan, pinalalalim pa ng United States at Vietnam ang kanilang ugnayang militar sa pamamagitan ng magkasanib na pagsasanay at mga pag-uusap ukol sa depensa. Nagdaos na sila ng mga pagpupulong sa seguridad para talakayin ang mga estratehiya, banta at paraan para mas maging epektibo ang kanilang pagtutulungan. Nag-uukol din ang Vietnam ng mga pandaigdigang eksibisyon sa depensa. 10 taon na ang nakalipas, hindi maiisip ang ganitong kooperasyon, ngunit ngayon, ito na ang pundasyon ng pagtutol ng Vietnam. Ang palitan na ito ay tumutulong sa Vietnam na palakasin ang kanilang militar at pagbutihin ang mga relasyon. Sa kabuuan, ipinapakita na ng Vietnam ang tapang nito sa China, na nagpapakita na hindi na nito kailangan o kinatatakutan ang higanteng Asyano. Bukod sa mga jet, namumuhunan ang Vietnam sa seryosong pagpapahusay ng kanilang militar. Nag-iipon sila ng anti-aircraft system, radar at artillerya para patibayin ang kanilang mga base. Noong 2024, bumili ang Vietnam ng mga Spider Air Defense System na gawa sa Israel. Nakuha rin nila ang mga Sigma-class corvette mula sa Netherlands na nagpalakas sa kanilang hukbong dagat. Nagsasanay din sila kasama ang mga puwersa ng Amerika at Timog Korea para mapahusay ang kanilang mga sundalo sa makabagong taktika. Hindi ito tungkol sa pagsisimula ng gulo. Ito ay tungkol sa pagpigil. Alam ng Vietnam na hindi nito kayang tapatan ang napakalaking militar ng China na may mga makabagong jet at hukbong dagat na mas malaki kaysa sa rehiyon. Ang pagtatayo ng matatag na depensa ng Vietnam ay nagpapakita na may kabayaran ang anumang aksyon ng China. Nakakahanga ito. Mahalagang hakbang ang military moves ng Vietnam. Ngunit hindi lang ito ang paraan nito para labanan ang China. Mahusay din ang Vietnam sa larangan ng politika at diplomasya. Hinahanap ang mga paraan para lumaban ng hindi na kailangang makipagdigma. Ipinapakita ng mga lider ng Vietnam ang kanilang abilidad, pakikipagkaibigan, at nakakakabang pananalita sa China. Parang lumilipat mula sa isang larangan ng digmaan papunta sa isang silid ng pagpupulong. At ang mga kilos ng Vietnam dito ay kasing lakas din. Isa sa mga malaking paraan ng paglaban ng Vietnam ay sa pamamagitan ng Association of Southeast Asian Nations, isang grupo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya. Nais ng Vietnam na manguna sa grupong ito, hindi lamang manahimik. Noong 2024, nag-host ang Vietnam ng malaking pulong ng Association of Southeast Asian Nations sa Hanoi. Dumating ang mga leader ng rehiyon upang talakayin ang kalakalan, seguridad, at ang lumalakas na kapangyarihan ng China, lalo na sa South China Sea. Binatikos ng Vietnam ang China sa hindi magandang asal nito, tulad ng pagbabanta sa mga mangingisda gamit ang mga barko at pag-angkin ng mga katubigan na hindi naman kanila. Kumukuha rin ang Vietnam ng suporta mula sa mga bansang nagkaroon din ng problema sa China tulad ng Pilipinas at Malaysia para sumama sa kanila. Sa pamumuno ng Vietnam sa Association of Southeast Asian Nations, ipinapakita nito sa China na hindi ito kayang diktahan nito. Hindi lang ito usapin ng mga pagpupulong. Itinutulak ng Vietnam ang Association of Southeast Asian Nations na gumawa ng mga patakaran para sa South China Sea upang mapanatiling maayos ang sitwasyon. Ayaw ng China sa ideyang ito at patuloy itong ipinapatagal upang gawin ang anumang nais nito. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng Vietnam. Noong 2024, sinabi ni Punong Ministro Pham Minh Chinh na kailangang maging matibay ang mga patakaran para mapilitan ang China na sumunod o mapahiya sa buong mundo. Nahihirapan ang China sa mga patakarang ito dahil mawawalan ito ng kontrol kapag sumang-ayon sila. Kung hindi, ibang bansa ang magkokonsiderang pasimuno ng gulo ang China. Ginagamit ng Vietnam ang Association of Southeast Asian Nations na parang mikropono para siguraduhin makikinig ang China. Nagiging mas matapang na rin ang mga leader ng Vietnam sa pagsasalita. Noong Mayo, nagsalita si To Lam, leader ng Partido Komunista sa United Nations. Sinabi niya na kailangang sundin ng mga bansa ang mga internasyonal na batas, tulad ng desisyon ng korte noong 2016 na nagsasabing hindi legal ang mga pag-aangkin ng China sa karamihan ng South China Sea. Nakakatulong ang desisyon sa Pilipinas, pero ginamit din ito ng Vietnam laban sa mga pinaggagawa ng China na sinasabing mali at delikado. Hindi lang salita ang mga talumpati. Paraan ito para makuha ang suporta ng ibang bansa para sa Vietnam at mapilitang tumigil ang China. Matapang itong hakbang dahil ayaw ng China na pinupunas sila, pero hindi na iniintindi o kinukonsinti ng Vietnam ang China ngayon. Lumalaban din ang Vietnam sa China gamit ang mga legal na hakbang. Noong 2023, nagpadala ang Vietnam ng ulat sa United Nations na nagpapaliwanag kung bakit may karapatan ito sa ilang bahagi ng South China Sea. Ginamit ng ulat ang kasaysayan at mga mapa para patunayan ang mga pag-aangkin ng Vietnam. Hindi katulad ng 9-dash line ng China na umaangkin sa halos buong dagat. Sa paggawa nito, hindi lang China ang kalaban ng Vietnam. Hinihiling nito sa buong mundo, kabilang ang United States at Japan, na suportahan sila. Mabagal man ang legal na labang ito, naipapakita nito na tila nilalabag ng China ang mga patakaran. Kahanga-hanga kung paano sabay-sabay sinusubukan ng Vietnam ang lahat ng diplomatikong hakbang na ito. Hindi lang ito pagpupulong o talumpati. Isa itong plano para pigilin ang China. Ang bawat aksyon ng Vietnam
ay nagpapahirap sa China na kumilos ng hindi nalalagay sa panganib. Kung masyadong manggigipit ang China, maaaring mabahala ang Association of Southeast Asian Nations, mawalan ng respeto sa United Nations, o magsimula ng mas malaking gulo laban sa mga kaalyado ng Vietnam. Matalinong diplomasya ito at ipinapakita ng Vietnam na hindi ito natatakot gamitin. Tingnan natin ang nangyayari sa loob ng Vietnam dahil hindi lang ito laban ng gobyerno. Nasasabik ang mga tao sa Vietnam. Binabago nito ang damdamin ng buong bansa. Ipinagmamalaki ng mga Vietnamese ang kanilang pagkatao na kadalasang nakatuon sa pagtindig laban sa China. Nagdamdam na ang mga tao sa China noon tulad noong 2014 nang naglagay ito ng oil rig sa katubigan ng Vietnam at nagdulot ng mga protesta. Pero sa 2025, mas malakas ang damdamin ito. Nanawagan ang mga tao sa social media ng boycott sa mga Chinese products. Hindi lang ito salita, kundi tunay na pagbabago sa pananaw ng mga tao. Malaking tulong ang media. Naglalahad ang mga pahayagan at television shows ng Vietnam tungkol sa mga kilos ng China. Inilalantad ang pagharang sa bangkang pangisda ng Vietnam at pagtatayo ng base sa inaangking bahuran nito. Noong 2024, isang government television channel ang nagpalabas ng pelikula tungkol sa 1,988 Spratly Islands Battle, kung saan 64 Vietnamese Marines ang pinatay ng Chinese forces. Milyon-milyon ang nanood noon at nagdulot ito ng galit sa mga tao. Layunin ng mga kwentong ito na ipakita ang China bilang banta sa pamumuhay ng Vietnam, hindi lang balitain ito. Mukhang ayos lang ito sa gobyerno. Kahit mahigpit nitong kinokontrol ang media, hinahayaan nitong kumalat ang mga anti-China na kwento na nagpapakita na gusto nitong maramdaman ng mga tao ang ganitong damdamin. Ang pagmamalaki ay lumalabas din sa mga kalye. Noong 2024, libo-libong tao ang nagmarcha sa Ho Chi Minh City at Hanoi na may mga placard na nagsasabing, "China, lumayo ka sa aming karagatan," at "Vietnam, magpakatatag ka." Ang mga protesta ay hindi lamang tungkol sa dagat, kundi pati na rin sa mga isyu sa pera, tulad ng pag-angkin ng mga kumpanyang Chino sa mga negosyo ng mga Vietnamese. Karaniwang mabilis supilin ng gobyerno ang mga protesta, ngunit naging mas maluwag sila at hinahayaan ang mga tao na ipahayag ang kanilang galit. Noong Mayo ngayong taon, mahigit 5,000 katao ang dumalo sa isang malaking pagtitipon sa Danang matapos makakita ng barkong Chino malapit sa mga oil rig ng Vietnam. Para sa mga Vietnamese, personal ang mga isyung ito sa China. Hindi makapangisda ang mga mangingisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan dahil tinatakot sila ng mga barkong Chino. Nakikita ng mga tao ang mga produktong Chino sa mga tindahan, kaya mas nahihirapan ang mga negosyanteng Vietnamese na umunlad. Kilala ng lahat ang issue sa South China Sea, kung saan nagtatayo ang China ng mga base sa mga bahura na inaangkin din ng Vietnam. Hindi lang ito issue ng politika, kundi kung sino talaga ang mga Vietnamese. Tingin nila'y inaapi ang bansa at nais lumaban sa pamamagitan ng pagmamarcha, pagboycott o pagsuporta sa mga pinuno. Ang lakas ng taumbayan ay konektado sa mas malaking kwento. Mas malakas ang mga hakbang ng gobyerno sa diplomasya at militar dahil suportado ng mga tao. Kapag ang mga leader tulad nito Lam ay nagsasalita sa United Nations, alam nilang sang-ayon ang publiko. Natuwa ang mga mangingisda at estudyante nang magtayo ang hukbong dagat ng bagong paliparan sa Spratlys. Ang pagkakaisa ang nagpapalakas sa laban ng Vietnam. Ang laban ng Vietnam laban sa impluwensya ng China ay hindi lang militar o teritorial. Tungkol din ito sa pagtanaw sa hinaharap, paghahanap ng mga bagong paraan para maging mas malakas at tumindig ng matatag. Ang bansa ay gumagawa ng malalaking pagbabago sa teknolohiya at enerhiya. Binubuo ang isang kinabukasan kung saan hindi na nito kailangang umasa sa China. Ang mga hakbang na ito ay mahalagang bahagi ng pagsisikap na ating tinatalakay. Ipinapakita ng Vietnam sa China na handa itong protektahan ang mga interes nito at umunlad sa sariling paraan. Ang Vietnam ay gumagawa ng ingay sa larangan ng teknolohiya. Sa loob ng maraming taon, naging pangunahing tagapagtustos ang China ng mga produktong teknolohiya tulad ng mga telepono, computer, at mga elektronikong pyesa. Noong 2023, nag-angkat ang Vietnam ng $40 bilyong na halaga ng mga produktong teknolohiya mula sa China, na isang malaking bahagi ng kabuuang inaangkat nito. Batid ng mga pinuno ng Vietnam ang panganib ng pag-asa sa China pagdating sa teknolohiya. Kung gugustuhin ng China, pwede nitong putulin ang supply o taasan ang presyo, kaya mahihirapan ang Vietnam. Kaya nagsusumikap ang Vietnam na buuin ang sariling industriya ng teknolohiya. Ipinakilala ng gobyerno ang plano para palakasin ang mga lokal na kumpanya ng teknolohiya. Nagbibigay ito ng pondo at pagsasanay sa mga negosyong gumagawa ng produkto gaya ng chips at software.
Isa lang ito sa mga hakbang ng Vietnam para hindi na umasa sa China. Ang pagtuon sa teknolohiya ay may kaugnayan sa labanang pang-ekonomiya na nabanggit kanina. Nabawasan ang pangangailangan ng Vietnam sa mga inaangkat na teknolohiya mula sa China sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili nitong industriya. Kasabay nito, umaakit ito ng mga kumpanyang gustong lumayo mula sa China. Lumilikha rin ito ng bagong uri ng kapangyarihan. Kung makakalikha ang Vietnam ng sariling chips o software, hindi lang ito makatitipid ng pera, makakamit din nito ang kontrol sa kinabukasan nito. Ang mga higanteng teknolohiyang Chino gaya ng Huawei ay gumamit ng kanilang mga produkto para impluwensyahan at minsan ay mag-espiya sa ibang bansa. Hindi tinataya ng Vietnam ang ganoong panganib. Sa pagpili nitong mag-isa, nagpapadala ito ng mensahe sa China na hindi ito kayang kontrolin. Ang enerhiya ay isa pang malaking hakbang para sa Vietnam. Ito ay kinakailangan para mapanatiling tumatakbo ang mga pabrika at lumago ang mga lungsod nito. Sa loob ng maraming taon, umasa ito sa carbon at gas. Karamihan dito ay inaangkat mula sa China o miniminas sa mga paraang nakakasira sa kalikasan. Noong 2023, nag-supply ang China ng 25% ng carbon ng Vietnam na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Pero marumi ang carbon at ang pag-asa sa China para dito ay nagbibigay ng bentahe sa Beijing. Lumilipat ang Vietnam sa mas malinis na enerhiya tulad ng solar at wind power para makalaya. Noong 2024, nagtayo ang Vietnam ng 10 bagong solar farm na makapagbibigay kuryente sa 1 milyong kabahayan. Dumarami na rin ang mga wind farm, lalo na sa mga baybayin kung saan malakas ang hangin para sa epektibong operasyon. Hindi lang tungkol sa pagiging makakalikasan ang mga proyektong enerhiya na ito, kundi tungkol din sa pagtindig laban sa China. Sa sariling pagkuryente, hindi nakakailanganin ng Vietnam bumili ng marami mula China o sumunod sa hinihingi nito. Tumutulong din ang United States at Europa. Nagpapakita kung paano bumubuo ang Vietnam ng mga kaalyado para suportahan ang kanilang mga layunin. Patuloy ang China sa pagtutulak ng karbon at maruruming planta ng kuryente sa ibang mga bansa, kaya tila nahuhuli ito sa mundo. Ang pagbabago ng Vietnam sa enerhiya ay nagpapakita na pinipili nito ang mas magandang direksyon. Ang pagtutok sa teknolohiya at enerhiya ay nagpapakita na ang Vietnam ay may pangmatagalang plano. Hindi sapat na bumili lang ng mga fighter jet o magtayo ng mga isla. Gusto ng Vietnam na maging malakas sa lahat ng aspeto. Sa pagpapalago ng industriya ng teknolohiya at malinis na enerhiya, ito ay lumilikha ng kinabukasan kung saan mas maliit ang impluwensya ng China. Matagal man ang mga pagbabagong ito, ramdam na ang epekto at bahagi ito ng mas malaking kwento ng bansang sawang-sawa ng maapi at maabuso. Ayon sa mga numero, noong 2024 lumago ng 7% ang ekonomiya ng Vietnam. Isa sa pinakamabilis sa Asia, mas mataas pa sa 5% ng China. $7 bilyong ang badyet militar ng Vietnam, 10% pagtaas mula nakaraang taon, nagpapakita ng seryosong pananaw sa depensa. Umabot sa $200 ang kalakalan ng Vietnam sa United States at European Union, habang aang sa China, bagamat malaki pa rin sa $100 at 50 ay mas mabagal na ang paglago. Makikita sa mga numero na lumalalim ang pagkakahiwalay ng Vietnam sa impluwensya ng China. Bawat $1 na ginagastos sa mga Amerikanong jet o European na solar panel ay $1 na hindi kontrolado ng China. Batay sa lahat ng nabanggit, paano tumutugon ang China, lalo na sa napakalinaw na mensahe ng Vietnam? Siyempre, hindi ito tinatanggap ng China ng basta-basta. Tahimik ang Beijing sa ilang aksyon ng Vietnam, gaya ng pagtatayo ng isla, ngunit binabantayan nila ito ng mabuti. Noong 2025, pinaigting ng mga barko ng China ang pagpapatrolya sa South China Sea. Minsan ay lumalapit pa sa mga oil rig o bangkang pangisda ng Vietnam. Mga seryosong babala ang mga ito, hindi basta-basta lang. Nakikipaglapit din ang China sa iba pang mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations tulad ng Cambodia at Laos, sinusubukang panatilihin silang kakampi. Noong 2024, nagbigay ang China ng $200 milyong sa Cambodia para sa isang bagong pambansang stadium, isang malinaw na hakbang para bumili ng impluwensya. Pero hindi umatras ang Vietnam. Alam ng mga leader nito, ang mga taktika ng China, mag-alok ng pera, magbanta, angkinin ang lahat, at handa silang labanan ito. Mahirap at may panganib ang pagtayo laban sa China. Napakalaki ng militar ng China, may 2 milyong sundalo at 500 fighter jet, kumpara sa 400,000 tropa at 60 jet ng Vietnam. Kung uminit ang sitwasyon, kakailanganin ng Vietnam ang tulong ng mga kaalyado nito. Sa isang mundong pabago-bago ang mga alyansa, hindi ito tiyak. Sa usaping ekonomiya, higante pa rin ang China
At kung biglang putulin ang ugnayan, maaring masaktan ang mga negosyong Vietnamese na umaasa sa mga supply mula sa China. Nakababahala rin ang pinsalang na idudulot sa kalikasan ng paggawa ng mga isla. Kung patuloy na mamamatay ang mga bahuran ng Vietnam, maaaring maapektuhan ang mga mangingisda at turismo na nagdala ng 30 bilyong dolyar noong 2024. Totoo ang mga hamong ito, ngunit sa paningin ng Vietnam, mas malaking banta ang pananahimik at pagpapabaya sa paglamon ng China. Sa mas malawak na pananaw, tungkol sa balanse ang estratehiya ng Vietnam. Hindi nila sinusubukang magsimula ng digmaan o alisin ang China dahil masyadong delikado iyon. Sa halip lumilikha sila ng sariling espasyo bilang malayang bansa, malaya sa anino ng China. Nais ng Vietnam na makipagtulungan sa buong mundo, hindi maging kasangkapan ng China. Ito ay kwento tungkol sa isang bansa na kinukuhan na ang kontrol sa kanilang kinabukasan dahil sawa na sila. Ang mga F-16 jet sa South China Sea, mga kasunduang pangkalakalan sa United States at mga tao sa Hanoi ay bahagi ng iisang kwento. Ang Vietnam ay hindi lang sumunod sa China. Nagtatatag ito ng isang mas malakas at tiwala sa sariling kakayahang bansa. Mahirap ang landas sa hinaharap, nananatiling makapangyarihan ang China, pero ipinakita ng Vietnam na may tapang at talino ito para patuloy na umusad. Mahalaga ang labang ito hindi lang para sa Vietnam. Ang ibang mga bansa sa rehiyon, tulad ng Pilipinas at Indonesia, ay masusing nagmamasid. Kung kayang lumaban ng Vietnam sa China at manalo, nagbibigay ito ng pag-asa sa kanila na kaya rin nila. Ang United States hapon at Europa ay nagmamasid din, itinuturing ang Vietnam bilang katuwang sa pagtataguyod ng kalayaan at katarungan sa rehiyon. Kahit ang mga mangingisda sa kanilang mga bangka, ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan, at ang mga manggagawa sa mga pabrika ay bahagi rin nito. Iisa lang ang sinasabi nila. Sobra na para sa Vietnam, at hindi ito uurong.